Kumusta mga bata? Ako nga pala si Binibining Rina May Mayaw Bagyo. Maaari nyo rin akong tawaging Binibining Rina. At ako ang inyong magiging guro sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Tara, samahan nyo kung alamin at tuklasin ang ating bagong aralin. Ngunit, bago iyan, tayo muna ay manalangin. Magandang umaga mga bata! Ngayon ay ating aalamin ang ating mga alituntunin. Una, makinig sa guro. Ikalawa, itaas ang kanang kamay kung may gustong sabihin. Ikatlo, maging magalang at mabait. At ikaapat, maging responsable. Ngayon ay ating babalikan ang ating nakaraang aralin sa pamamagitan ng isang aktibidad. Ang gagawin nyo lamang ay gumuhit ng tatsulok kung ang kakayahan ay taglay nyo na at bilog naman kung ito ay hindi pa. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, at ikalima. Ngayon ay ating iwawasto ang inyong mga sagot. Una, pag-awit. Ito ba ay taglay nyo na o hindi pa? Mahusay, ito ay taglay nyo na. Kaya ang inyong iguguhit ay tatsulok. Kalawa, pagguhit. Ito ba ay taglay nyo na o hindi pa? Mahusay, ito ay taglay nyo na. Kaya ang inyong iguguhit ay tatsulok. Ikatlo, pagsayaw. Ito ba ay taglay nyo na o hindi pa? Mahusay, ito rin ay taglay nyo na. Kaya ang inyong iguguhit ay tatsulok. Ikaapat, paglangoy. Ito ba ay taglay nyo na o hindi pa? Ang iba ay taglay na, ang iba naman ay hindi pa. Kaya sa mga taglay na, ang iguguhit nyo ay tatsulok. At sa mga hindi pa naman, ang iguguhit nyo ay bilog. Sa ikalima, pag-arte. Ito ba ay taglay nyo na o hindi pa? Ang iba rin ay taglay na, ang iba naman ay hindi pa. Kaya sa mga taglay na rin, ang iguguhit nyo ay tatsulok. At sa mga hindi pa naman, ang iguguhit nyo ay bilog. Mahusay. May ipapanood akong video sa inyo. Ang gusto ko ay gagayahin nyo kung ano ang nakikita nyo sa video. At pagkatapos ay may mga katanungan akong ibibigay mamaya. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga, upang ang katawan natin ay sumigla. Sa gabi, maaga kang matulog. Sa umaga, maaga kang gumising at agad mag-jogging-jogging. Sa plaza magtumbling-tumbling. Ang bewang mo ay ipagdingkin. Tapos na. Kumusta ang inyong pagsasayaw? Masaya? Nagustuhan niyo ba? Oo. Ano-ano ang mga ehersisyo o kilos na ipinapagawa sa atin ng kanta na nasa video? Mahusay! Bukod sa pag-ehersisyo, ano pa ang mga ipinapaalala ng kanta na dapat natin gawin upang tayo ay maging masigla at malusog? Mahusay! Sa iyong palagay, mahalaga ba ang pag-ehersisyo araw-araw? Bakit? Tama! Mahusay mga bata! Ngayon naman ay maipapakita akong mga larawan sa inyo. Ang gagawin nyo lamang ay, sa loob ng 2 minuto ay uobserbahan nyo kung ano ba ang nasa larawan. Maaari na kayong magsimula?
Ang 2 minuto ay tapos na. Ano ang napapansin niyo sa mga larawan? Tama! Ito ay may naliligo, nagsisipilyo, kumakain ng junk foods, at umiinom ng soft drinks. Ang mga gawain ba na ito ay makakabuti o makakasama sa ating sarili? Sa unang larawan, tama, ito ay makakabuti sa ating sarili. Sa ikalawang larawan, tama, ito rin ay makakabuti sa ating sarili. Sa ikatlong larawan, ito ay makakasama sa ating sarili. Sa pang-apat na larawan naman, tama, ito rin ay makakasama sa ating sarili. Mahusay mga bata! Ngayong umaga, ang paksa na ating tatalakayin ay tungkol sa mga gawain na nakabubuti at nakasasama sa kalusugan. At narito ang ating layunin para sa talakayang ito. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang gawain na maaaring makasama o makabuti sa kalusugan. Ang pag-aalaga sa sariling katawan ay napakahalaga, kaya dapat piliin ang tamang pagkain at gawi para sa ikabubuti ng katawan. Kailangan din maging maingat at sumunod sa tagubilin ng mga magulang, gayon din sa paalala ng mga guro. May inihanda ako mga larawan ng iba't ibang gawain na nakabubuti at nakasasama sa kalusugan. Ang una kong ipapakita sa inyo ay ang mga larawan ng gawain na nakabubuti sa kalusugan. Una, pag-ehersisyo. Ito ay nakabubuti sa kalusugan dahil ang pag-ehersisyo ay tumutulong sa atin na maging malakas. Kalawa, sapat na pahinga. Ang pagkakaroon ng sapat na pahinga ay tumutulong din sa atin na maging malakas. Ikatlo, maligo araw-araw. Ito ay tumutulong sa atin na maging malinis at malusog. Ika-4, balanseng pagkain. Ang pagbabalanse sa pagkain ay tumutulong rin sa atin na magkaroon ng sapat na enerhiya. Ika-5, regular na check-up. Ito rin ay tumutulong sa atin upang makaiwas sa sakit. Naintindihan nyo ba? Mahusay. Ngayon ay dadako na naman tayo sa mga gawain na nakasasama sa ating kalusugan. Na panonood ng TV at paggamit ng gadgets. Ang sobrang panonood ng TV at paggamit ng gadgets ay nakasasama sa ating kalusugan, lalong-lalo na sa ating mata. Ikalawa, palaging pagkain ng junk foods. Ito ay nagdudulot sa atin na magkaroon ng sakit. Ikatlo, pagligo sa ulan. Ito rin ay isa sa magiging dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Kaapat, hindi sapat na oras sa pagtulog. Lalo na sa inyong mga bata, hindi tama na kulang kayo sa tulog kasi isa ito sa dahilan kung bakit humihina ang inyong mga katawan. Ikalima, hindi naghuhugas ng kamay kapag kumakain. Kinakailangan maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa mikrobe. Nakuha ba mga bata? Naintindihan ba? Mahusay! Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo sa 3 pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ko lamang ng 5 minuto upang gawin at paghandaan ng mga gawaing itinalaga sa kanila. Ngunit bago ko babasahin ang mga panuto ng inyong mga gawain, ay atin munang babasahin na ang ating pangantayan para sa pangkatang gawain. Una, magtulungan sa bawat gawain. Ikalawa, igalang ang opinyon ng bawat isa. Ikatlo, ingatan ang mga gamit sa pagkatuto. Ika-4, katamtamang lakas ng boses ang gamitin sa pagsasalita.
Ngayon naman ay ating babasahin ang inyong magiging batayan para sa inyong pangkatang gawain. Sa nilalaman, kapag naibibigay ng buong husay ang hinihingi sa pangkatang gawain, bibigyan ko kayo ng 5 puntos. Sa presentasyon naman, kapag buong husay at malikhaing naiulat at naipaliwanag ang pangkatang gawain sa klase, bibigyan ko kayo ng 5 puntos. Sa kooperasyon naman, kapag naipamamalas ng buong miyembro ang pagkakaisa sa paggawa ng pangkatang gawain, bibigyan ko kayo ng 5 puntos. Para sa takdang oras naman, kapag natapos ang pangkatang gawain ng buong husay sa loob ng itinakdang oras, ay bibigyan ko kayo ng 5 puntos. At narito ang inyong magiging gawain. Para sa unang pangkat, ang gagawin nyo ay ang pagsasadula. Isadula ang mga dapat gawin upang mapanatiling malusog at masigla ang ating katawan. Para naman sa ikalawang pangkat, pagsasapuso. Iguhit at pulayan ng pula ang puso kung ang larawan ay nagpapakita ng gawain na nakabubuti sa kalusugan. Pulayan naman ng itim ang puso kung ito ay nakakasama sa kalusugan. Para naman sa ikatlong pangkat, ang gagawin nyo ay puzzle. Buuin ang puzzle. Ilagay ang nabuong larawan sa tamang hanay na nagpapakita ng gawain na nakakabuti at nakakasama sa kalusugan. Naintindihan ba mga bata? Mahusay. Ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. At ang inyong 5 minuto ay tapos na. Ang unang magpe-presenta ay ang unang pangkat. Sunod naman, ikalawang pangkat. At ang panghuli ay ang ikatlong pangkat. Base sa inyong ipinakita, ang bawat pangkat ay mabibigyan ng tigda-2 puntos. Nasiyahan ba kayo sa inyong ginawang pangkatang gawain? Ngayon naman ay magkakaroon kayo ng individual na gawain at munang babasahin ang panuto. Basahin ang sumusunod na parirala. Isulat sapat lang ang salitang tama kung mabuti ang naidudulot nito sa kalusugan at mali naman kung hindi. Una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, at ikalima. Ngayon ay ating iwawasto ang inyong mga sagot. Una, ang pagkain ng gulay at mga prutas ay nagdudulot ng mabuting kalusugan sa ating katawan. Tama o mali? Mahusay, tama. Ikalawa, ang paglalaro ng cellphone ay nakabubuti sa iyong mata. Mahusay, ito ay mali. Ikatlo, ang ginamit na damit kapag pinawisan na ay kailangan ng palitan. Ano ang inyong sagot? Mahusay, ito ay tama. Ikaapat, kumain ng junk food sa almusal. Mahusay, ito ay mali. Ikalima, huwag nang maghugas pagkagaling sa palikuran. Ano ang inyong sagot? Mahusay, ito ay mali. Batid kong naintindihan niyo talaga ang ating paksang itinalakay ngayong araw. Kaya sa ating pagtatapos ay meron ulit akong ibibigay na gawain sa inyo. Para sa gawain ito, narito ang panuto. Gaano mo kadalas ginagawa ang sumusunod na gawain upang malilang ang wastong pangangalaga sa iyong sarili? Ito ba ay madalas? Ito ba ay madalas? Minsan o hindi? Lagyan ng check ang kolom ng iyong sagot. Narito ang inyong sasagutan.
bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Ang inyong 2 minuto ay tapos na. Ngayon ay ating iwawasto ang inyong mga sagot. Una, naglalaan ako ng oras para makapag-ehersisyo upang panatilihing malusog at malakas ang aking katawan. Gaano nyo ito kadalas ginagawa? Magaling mga bata sapagkat ang pag-ehersisyo ay nakakabuti sa ating kalusugan. Ikalawa, nagpunta ako sa doktor para sa regular na physical, dental at medical na pagpapatingin. Gaano nyo ito kadalas ginagawa? Mahusay mga bata sapagkat ang regular na check-up ay nakabubuti rin sa ating kalusugan. Ikatlo, naguhugas ako ng mga kamay at paa bago at pagkatapos kumain. Gaano nyo ito kadalas ginagawa? Magaling mga bata sapagkat ito rin ay nakabubuti sa ating kalusugan. Ika-4, naglalaan ako ng oras upang makapagpahinga ang aking isip at katawan. Gaano nyo ba kadalas ito ginagawa? Magaling mga bata kasi ang pagkakaroon ng sapat na pahinga ay nakabubuti sa ating kalusugan. Ika-5, naglalaro ako buong araw o maghapon ng mobile games sa cellphone. Gaano nyo ito kadalas ginagawa? Magaling mga bata sapagkat ang sobrang paggamit ng cellphone, lalo-lalo na sa paglalaro, ay nakakasama sa ating kalusugan. Magaling mga bata! Ngayon ay may mga katanungan akong ibibigay sa inyo. Una, ano-ano ang mga gawaing nakabubuti sa ating kalusugan? Mahusay! Ikalawa, ano-ano ang mga dapat nating gawin para maiwasan ang pagiging masakitin? Mahusay mga bata! Ikatlo, bakit kailangan nating pangalagaan ang ating sarili? Mahusay rin mga bata! Ika-4, ano ang posibleng mangyari kung hindi natin mapangalagaan ng tama ang ating sarili? Mahusay mga bata! Talaga bang naintindihan nyo na ang ating tinalakay ngayong araw? Mahusay at dahil dyan ay magkakaroon ulit kayo ng individual na gawain. At ang gagawin nyo ay basahin at unawain ang bawat tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa linya. Maaari na kayong magsimula, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. At pagkatapos ay ating iwawasto ang inyong mga sagot. Ang inyong 5 minuto ay tapos na. Ngayon ay ating iwawasto ang inyong mga sagot. Una, ano ang dapat kainin ng mga bata para maging malusog ang katawan? A. Ice cream. B. Prutas at gulay. C. Junk foods. Ano ang tamang sagot? Tama, ito ay letter B. Magaling mga bata. Kalawa, sino sa kanila ang dapat tularan? A. Si Buboy ay gustong maglaro sa tubig baha. B. Si Sasa ay naliligo araw-araw. At C. Si Pinkay ay gustong kumain ng junk foods. Ano ang tamang sagot? Magaling mga bata, ito ay letter B. Tama. Ikatlo, paano mo mapapanatiling malusog at malakas ang iyong katawan? A. Mag-ehersisyo. B. Maglaro ng computer. C. Manood ng TV. Ano ang tamang sagot? Mahusay, ito ay letter A. Tama mga bata. Ika-4, ilang oras dapat matulog ang isang bata? A. 5. B. 3. C. 8. Ano ang tamang sagot? Magaling mga bata, ito ay letter C.
Si, tama. Ikalima, bakit mahalaga sa isang bata na laging malinis at malusog ang pangangatawan? A. Para maging dancer. B. Para maging artista. C. Para hindi maging sakitin. Ano ang tamang sagot? Magaling mga bata, ito ay letter C. Pahusay mga bata. Ako ay nagagalak dahil talagang batid kong mayroon kayong naintindihan sa ating itinalakay ngayong araw. Kaya para sa ating pagtatapos, meron akong gawaing ibibigay sa inyo. Gagawin nyo ito sa inyong bahay. Ang gagawin nyo ay iguhit ang masayang mukha kung ito ay nakabubuti sa kalusugan at malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat ang sagot sa patlang. Iguhit ito sa patlang bago ang bilang. Narito ang inyong sasagutan. At ang ating talakayan ay dito nagtatapos. Paalam mga bata.